Okay, no, di na ta magpalangan-langan. May mayong adlaw diha sa mga Bisayang dagko 'no, mga kauban natong bisdak, diha sa Visayas ug Mindanao. So, di ta magpalangan-langan, ah, balyahin na balyahin agad natin 'tong si Basti, 'no? Kaya sabi ko diyan, eh, "Basti, keep your mouth shut na lang kaya, 'no? Paghilom na lang dong." 'No? Ah, Unahon nato ning kuan 'no, kung isog man ka kaayo 'no, kung isog ka kaayo puro ka, magyam-id-yam-id na naman mag-inistoryahay 'no, ah, tumataas yung kanyang bigote, yung ilang piraso niyang bigote 'no, nagyayam-id-yam-id kung sa Bisaya 'no, yung parang sa Tagalog, eh, ano ba yun, parang umiirap-irap, nag-iirap-irap habang nagkukuwento. Unang-una 'no, kung talagang, maayo ka 'no, maayo kang nga leader, nganong ning talaw ka na nganong ning talaw ka sa pagdagan diha sa Davao 'no, mao na unang pangutana diha 'no, nganong imbis nga ikaw ang modagan sa pagka-mayor dahil puwede pa kang modagan og 2 ka higayon 'no, nganong nganong ning ok-ok man ang imong ikog boy 'no, nagpalaban ka sa imong tatay 'no. So, kanang istorya, eh, kita na dayon kaayo nga naduwag ka 'no, kung sa Tagalog ba naduwag ka. So, pag-usapan natin yung nakarang siguro isang mga 5 days ago 'no, nag-ano ito, naglabas ng isang, sa Facebook yata yun. So, nanunumbat 'no, nanunumbat. Ang tawag natin dun, eh, nangungonsensya. Ito yung tungkol doon sa nagbigay siya ng pahayag tungkol dun sa pagpayag daw o ginawa daw ng kanyang tatay ang pagpalibing 'no, kay, Ferdinand Marcos Sr. 'no, sa libingan ng mga bayani 'no. So, 'yan kaya may sinasabi diyan kung sa Bisaya 'yan, maoy gibalos 'no. So, sa halip daw o sa kapalit daw nung pagpalibing ng kanyang ama, sa tatay ni BBM ay, yun pa daw ang sinukli 'no. Kung sa Tagalog, yun pa ang sinukli ni BBM, yung hindi sila kumbaga kinontra na sila, kinalaban na yang mga Duterte. Sa Bisaya, gipalubong ning sugot si Duterte nga gipalubong kuno sa libingan ng mga bayani ug wa pa kuno'y murag asa tawag ini, way, probitsyo o murag way puangod 'no, way puangod si BBM nga imbes nga, panalipdan sila o paboran sila, tagaan silang pabor, ay gibawasan pa sila og, kadaot 'no. Mao na yang istorya, mao'y gibalos kuno sa mga ni BBM sa ilaha 'no. So, sinuklian daw sila ng hindi maganda ni BBM sa kapalit nung kanilang pagpayag ng kanyang ama 'no. So, unahin natin 'yan yung, ah, kumbaga yung, pinapakalat niyang, kuwento na 'yan ano, bago yung itong nasa kanan, yung may kasama si Attorney Claire. Maliit na lang na porsyon siguro ang pag-uusapan natin diyan. Ito lang munang pagpapalibing 'no, sa dating, diktador na ama ni BBM 'no. Ang unang tanong diyan, pinagmamalaki niya pa na yun daw ang paraan ng kanyang ama 'no, unify ng iba't ibang puwersa 'no. Imbes daw, magpakulong o magpatuloy na mang-away o mga ay binigyan ng, pagkilala o binigyan niya daw ng, tinuldukan yung usapin nung, pagpapalibing kay Ferdinand Marcos Sr. 'no. Ang tanong do'n, unification ba talaga 'yun? Ah, Kayo mga kaigsuonan, mga kababayan,
Para ba talaga yun sa pagbabati-bati? Ha? Pagbati-bati ba yung bibigyan mo ng mga kapalit ang mga taong mayroong utang, no? May mga kasalanan sa bayan. Yung ba yung tama ba yan na pagpapa-unify o pagbabati-bati? Wag mo nga kaming wag mo nga kaming paglulukuhin ano, Basti. Alam mo yan, no? Alam mo yan, alam ni Sarah yan, alam ni Pulong yan at mas lalong alam ng ama mo yan. Hindi yan pagpapakita ng unification o pagbabati-bati ng mga magkakaaway. Katarantaduhan yan, no? Unang-una, hindi lang si Marcos ang binayaran nyo, no? Hindi lang si Marcos ang binigyan nyo ng pabor. Ha? Hindi mo kami maluloko na noong 2015 to 2016 ay nagpuntahan lahat yan sa Davao. Kahit si Irap, kahit si Lani Mercado ng mga rebelya, si Irap para kay Jinggoy, si Lani Mercado ay para kay rebelya. Dahil mga nakakulong yung mga yun, no? Idagdag pa natin si Enrile, pati si GMA kung hindi ako nagkamali, no? Lahat ng mga yan, aminin nyo man sa hindi, lahat ng mga yan, naglabi, no? Kasabot ba mo mga kaigsunan? Nagbigay, no? Nagbigay ng pera pangkampanya. Yan ang totoong kwento diyan, no? Kahit naman sino kasi pag malakas ka, marami talagang lumalapit na mga tao, malalaking maimpluwensyang tao, mga negosyante, no? Na kung saan magbibigay ng donasyon. At alam na natin kung anong magiging kapalit nun, no? Kaya kahit si Imelda Marcos, kahit si BBM, kung hindi pa mahina ang aking memorya, ay nagpuntahan ng Davao yan. Kung hindi man sila pumunta ng Davao, nagkaroon ng mga pagkakataon, nagmi-meeting kayo, no? Yun yung nangyari noong 2016, no? Kanya-kanyang lapit ang mga rebelya, ang mga si Irap, particular kay Jinggoy, dahil yung mga yan ay nakakulong, no? So sa totoo lang, wag mo kaming paglulukuhin, no? Bulatics yung ano mo eh, no? Buladas, ika nga kung sa Tagalog. Kung sa Bisaya, ayaw may istoryahe, no? Istoryang bulatics ni Pulong. Kaya yan ang sinasabi ko dyan sa baba, no? Hindi mo pwedeng uwaton, no? Hindi mo kami pwedeng lukuhin. Ang pagbibigay ng ama mo, nung siya naupo na, ang pagbibigay niya ng pahintulot na pwede nang ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, ay kabayaran ng pagtulong ni Imelda sa kampanyang Duterte, sa kampanya ninyo. Ganon din ang pagpapalaya ni Duterte kay Rebilla, kay Bong Rebilla at kay Jinggoy nung siya'y makaupo na. Kabayaran yan nung mga binigay na suporta ni Lani Mercado, no? Kahit si GMA, kahit si GMA, yung mga makapagal, no? Naglabi din sa tatay mo. Ibig sabihin, nagbigay din ng mga kung ano-ano nung siya'y tumatakbo, no? At anong nangyari, no? Lahat naman ng tao, kung hindi kinakalimutan ng tao ang mga nangyari noon, matatandaan nila na lahat ng mga yan ay nagpalapad ng papel sa inyo. At hindi kami maniniwala na ang pagpapalapad nila ng papel ay sa pamamagitan lang ng yung kwentuhan lang kayo. Nag-ano lang kayo, tumbang preso. Nag-high five lang kayo. Siyempre hindi. May kaakibat na pera yun at milyones yun. Alam ng lahat yan, no? Dahil hindi naman bawal yan. Pwedeng mag-donate, no? Tapos ilalagay nyo lang sa inyong pagkatapos ng eleksyon, palalabasin nyo lang doon sa mga
yung tinatawag nilang expenses, mga expenditure ninyo, no? So anong nangyari nung maupo ang tatay mo? Yun ang unang-una niyong ginawa, pagbabayad sa mga Marcos, pagbayad kay Imelda. Anong klaseng bayad? Yung pagpayag na ilibing sa libingan ng mga bayani, yung hindi naman bayani. Galit ang taong bayan doon ng mas nakakarami. Pero may nagawa ba? Walang nagawa yung taong bayan dahil nga kasikatan ng ama mo eh, no? Akala ng tao talagang sincero, matino, no? Disiplinado, no? Walang gagawing anomalya at korupsyon ang tatay mo, di ba? Pero ano nangyari? Yun na nga, bukod dun kay Marcos na pinayagan, pinalaya na yung si Rebilla, kasabay nung kay Jinggoy. Siyempre, dinaan nyo lang sa ombudsman ba yan o sandigan ba yan? Kasi naging tao na ni Duterte yung nakaupo doon. So yung mabigat na mga kaso nila ay nabaliwala na. At sinabi na lang na kailangan yung magbalik lang ng pera itong si Rebilla. Na ang pagkakalam ko hanggang ngayon wala pang sinasauli, no? So, yan ba talaga ay pag-unify? Yan ba talaga ay kumbaga ang iyong ama ay mapagpatawad? Mapagpatawad. Wag niyo kaming lukuhin, ano? Dahil hindi yun pagpapatawad. Yun ay nagbabayad kayo ng utang na loob sa mga kay GMA, sa mga Rebilla, kay Irap, kay Imelda. Yun ang maliwanag doon, no? So, ang tanong na lang, sino bang nakinabang doon sa ginawa ninyo? Ang taong bayan ba? Hindi ang taong bayan ang nakinabang doon. Dahil kahit itong sila Rebilla, sila Jinggoy, ay may questionable yan doon sa kay Napoles na usapin ng mga pag-convert ng pera, no? Questionable ang mga yan. Kahit si GMA, questionable pa rin sa taong bayan yan dahil nakipagkasundo yan sa China na kung ano-anong project, no? So, may pakinabang bang tao doon sa pagpapalaya ng iyong ama sa kanila? Pagbigay niya ng pardon man yun o kung parol man yun o kung anong klaseng kalayaan ba yun, no? Hindi naman nakinabang ang tao doon eh. Kayo lang nakinabang doon. Dahil nanalo ang iyong tatay, dahil ika nga sikat nung panahon na yun, plus yung milyon-milyong donasyon na nagmula sa mga taong pinalaya nyo o taong kinampihan nyo. At sila'y nakabalik. Diba? Nakabalik yung si Rebilla, nakabalik si Jinggoy. Pati si Gloria, ginawa pang Speaker of the House nung panahon ng tatay mo. Kaya magkaaway man kayo ngayon ni BBM, sa inyo lang yan, no? Hindi kami naniniwala dyan na kumbaga nangniningil kayo ng utang na loob. Pari-pariho kayong, kumbaga pari-pariho kayong kakamutan ng likod, no? Kung sa Tagalog pa, kinakamot niyo yung likod ng mga Marcos, kinakamot din ng mga Marcos ang likod niyo. Kayo lang nagkaroon ng pakinabang. Hindi kami kasali doon. Yung simpleng tao hindi kasali, no? Sa totoo lang, yung pagpapalibing kay Marcos napakalaking question nun, no? Biruin mo, ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Pero wag na nating pahabain yun kahit sabihin ko pa na abusado yung taong yun, diktador, maraming patayan ding naganap nung panahon niya dahil sa kanyang pagdeklara ng martial law. Kaaway siya ng demokrasya dahil halos lahat ng mga pahayagan nun ay pinasara niya. Kung hindi man niya pinasara ay inangkin niya, no? Numero 1 korap si Ferdinand Marcos Sr. Dahil katunayan,
pagbali-balik na rin man natin kahit pa gaano siya kahaba sa panunungkulan, yung perang tinakas niya, yung perang nasa iba't ibang bansa na nakapangalan sa kanila ay kahit na magsweldo pa siya ng milyon nung panahon na yon bawat taon o 2 milyon o 3 milyon bawat taon, ang nailabas niya ay bilyones at dolyares pa nga, no? So yung ill-gotten wealth, no? Yung napakaraming pera na naitago ng mga ni Marcos ay sobra-sobra kahit pa siya ay naka 26 ba o 27 years sa panunungkulan, no? So wala kaming, kumbaga kahit yung pagpapalibing ay hindi namin sinusuportahan. Tapos ikaw ngayon magsasabing niloko kayo dahil kumbaga kinokonsensya mo sila ngayon dahil pumayag di umano yung tatay na ilibing ang mga Marcos, ngayon kinokontra kayo, hindi na kayo binibigyan ng pabor. Sa inyo lang yan. Wala kami pakialam dyan. Ang taong bayan ay walang kumbaga walang napakinabangan dyan sa ginawa nyo, no? Ngayon, idagdag na lang natin itong palitan nila ng salita nitong si Attorney Claire at ikaw may bago ka na namang statement, ano? May istorya na kang pataka lang, no? Makapang-impluwensya lang, no? Yun ang style mo no? Nagsasalita kayo, daldal kayo ng daldal para makakuha ng simpatiya doon sa mga Bisaya natong mga kaigsuunan diha sa Mindanao. Pero ambot lang kung daghan pa ba mo yung makumbinsi, no? Para sa anay mong ginaistorya nga ning samot na ang krimen karon sa panahon ni BBM dahil mahina, no? Mahina daw si BBM at hindi nagpaparusa doon sa mga kriminal, no? So tama din naman yung sabi ni Attorney Claire, no? Puro kadaldal, sa panahon ng tatay mo mas marami yung krimen na nangyari, no? So kahit na sabihin pa nating palamura, mura ng mura yung tatay mo, may natigil ba yung mga tukhang? Natigil ba yung mga pagpatay sa mga journalist? Natigil ba yung mga pagpatay sa mga leftist na hindi pa nga kumbaga hindi pa nga nakakasuhan, pinagpapatay na. So sabi pa nga ni Attorney Claire diyan, tingnan niyo ang datos ang magsasalita. Ibig sabihin yung data, yung mga tala, yung mga nakalista na mga kriminalidad o kung ano mang klaseng crime nang nangyayari sa panahon ng tatay mo at sa panahon ni BBM, no? Hindi ako maka-BBM pero dahil sa ngayon ay kinukontra kayo ay for the meantime, ika nga, no? Pinapaboran natin ang ginagawa ng BBM ngayon laban sa inyo. Dahil ika nga, pari-pariho lang naman kayong mga Judas Barabas, di ba? Yung tatay mo, ang dami ring ginawang corruption, ang dami ring ginawang krimen, at kahit sa Senado o Kongreso, ay naamin niya rin naman yun, no? Kaya, huwag ka nang magagaling-galingan o maglinis, huwag ka nang magmamalinis, no? Yung ate mo, andyan ngayon, may nakasampang impeachment, no? Kaya, pwede ba? Keep your mouth shut, no? Banhaan ka kayong walay probitsyo, no? Talawan man kang dako. Kasi kung dili ka talawan, nga nung hadlok man kang budagan pagka-mayor, di ba? Napakasimple lang na. Kung sa ato pa nga mga Bisaya, kung isog ka,
Nga nung di makakudagan pagka mayor, nga nung nagpalaban man kasi mong tatay. Di ba? So, yan, mga kaigsunan. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, subscribe ka dito sa YouTube channel ko, yung Cardo Kritiko natin, no? Paki-comments, paki-share, no? Paki-like. At yun lang, maraming salamat sa inyong panonood, no? Salamat at tinapos nyo ang video kong ito. Okay? Ingat-ingat tayong lahat. Amping tangtanan, no?